Okay, types of indivisible obligation. So, Article 1223 to 1225. So, alam naman natin yung indivisible obligation eh. Hindi siya pwedeng installment. Hindi siya pwedeng by parts. So, meron tayong tatlong types. Natural. Yun ay kung ang bagay o ang performance eh hindi pwedeng hatiin. Alam ka namang magdi-deliver ka ng sasakyan. Di-deliver ka ng kotse, paparte-partihin mo yung kotse. Hindi, dapat isang buo. So, halimbawa, yung isang singer, kakanta, di ba? Alam nga namang installment yung kanta, hindi pwede yun. Diba? Pag kumanta ang isang singer on that specific concert, lahat ng kakantahin niya doon sa concert na yun. Kung ilang araw yun, yun. Yun yung natural, indivisible obligation. Pag sinabi mo namang legal, may nakasaad sa batas. Prescribed by law. Merong ginawang batas ang ating Kongreso at Senado na bawal yung installment. Example nito, pagbabayad ng buwis o yung income tax. Diba? Nakalagay sa batas yan, hindi ka pwedeng magbayad ng tax ng installment, dapat isang buo. So yun yung legal indivisibility obligation. Kasi obligasyon natin magbayad ng buwis. And then third is yung conventional indivisible obligation. Nakalagay sa contract na hindi pwedeng installment. Kung 30,000, kung 50,000 yun, o 100,000, 1 million yun, hindi pwedeng installment buo. Pero pumayag kayo kasi naka-specify sa contract. Yun yung conventional indivisible obligation. So, yun. Kailangan alam natin yan as business people, as tao na umuutang at nagpapautang for businesses leverage. Yan. Alam natin dapat yan. So, hindi tayo pwedeng magaling lang sa kasi pag gumawa ka ng isang software o nag-deliver ka ng isang hardware, may contract yan eh. May obligations ka. So, dapat alam mo yung conventional indivisible obligations na nakalagay sa contract, yung natural at yung legal. Alam mo dapat yan. Yan nakalagay sa ating Kodigo Sibil ng Pilipinas. So, yun lang po.